sa awit 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako matatakot? Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, 47 minutos makalis na po na alas 8 nin pagkaaga. O alas 7 nin Bawal ang takot. Bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabosal daw po tabi kita ngunyan kan Miyerkules asin pizza 28 na po kan bulan kan Mayo 2025. Yaon dyan kay barang jato sa Engineering Department, siyempre si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran kan regular host kan programa si Cabinji Rivera, kita po ang temporaryong mag-irebanan digdi po sa laog kan programa nga Radyo Banat. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Good morning, marhay na aga po sa tuyang mga parantabay. Siyempre kay barang nyato dyan sa luwas ang mga impormasyon na ipapaabot po kan sa tuyang mga pagiriba na padagos po sa pagkalap kan mga barata mga tugang. Duman sa mga kababayan ta po mga tugang, padagos-dagos na imbitado kamo dyan po sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, kung saan dyan mga tugang nagpapadagos po ang kaurugmahan, party pa po kan piga po niya itong Kaugma Festival. Kasubanggi, kadakol po si Apple, iaon na mga tugang kadakol basado sa mga pahayag ka na sa tuya pong mga pagiriba, kadakol po mga tugang and nagdalan nag-urugma sa tuya pong mga kababayan. Parte ini kan paghatod po ni kaurugmahan sa mga constituentes kan probinsya kan Camarines Sur sa Bicol Region kanda sa tuya pong gobyerno probinsyal. Sa panginginot po yan ni Governor Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur, asin man po ni Congressman Elry Villafuerte, ni Congressman Migs Villafuerte. Ang Kaugma Festival mga tugang, party po yan kan selebrasyon kan anibersaryo pagkamundag kan probinsya ni Camarines Sur. And ang Kaugma Festival mga tugang, ini yung Kaugma, pinuunan pa ini kan panahon po ni dating congressman asin dating gobernador LRB. Maugma si pagpuon ka ini mga tugang, pighanap kasuarin talaga namundag, inanap po ni nag-research pa po mga tugang si Congressman LRB kung kasuarin namundag na probinsya kan Camarines Sur. Sagkod na nga nako mga tugang si pizza kung kasuarin na namundag na probinsya ni Camarines Sur mga tugang pizza 27 yan kasudma. And dyan po mga tugang, kaya nga ni holiday baga kasudma, special holiday, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. And mga tugang, dyan po pakaarami na
anda probinsya kan Camarines Sur namundag po kan namundag kan Mayo 27 ano po iniyo po pinagpuunan na si selebrasyon kan kaugma festival digdi po anda inot na nag implementar kan kaugma festival iyo po si LRB si dating governor dating congressman LRB mga tugang. And kadto, digdi po yan ginigibo ang selebrasyon na sa parte mismo ka na syudad ka na Naga. And pinakasentro ka na okasyon kadto ang Plaza Rizal po. Ang Plaza Rizal. Taan Plaza Rizal kadto, and nagmamanage pa mga tugang, iyo po ang gobyerno provincial ka na Camarines Sur. Kaya nagkakaigwa po ni na Grand Parade digdi po sa laog ka na syudad ka na Naga. Pero ninuli po ta sadit ang lugar digdi po sa laog ka Naga ang gabus na banwaan kadto sa probinsya ka na Camarines Sur nagpapartisipar pag nagkakaigwa po ka na kaugma Grand Parade mga tugang. Gabus na probinsya kaibanan na ang syudad kan Iriga. Anday lang po kaibanan dyan ang syudad ka na Naga. Pero pag deklaradong holiday, ninuli po ka na anibersaryo, foundation anniversary kan Camarines Sur, ang Naga kabali po sa holiday. Kaya kasudma, holiday man ang syudad ka na Naga. So, ninuli po ka na pikiti, digdi po sa laog ka na syudad ka na Naga, nagdesisyon kadto si Congressman Governor LRB na dyan nagibuhon ang kaugma festival sa parte mismo kanda Kapitolyo Provincial kanda Camarines Sur sa banwaan kanda pili ninuli kanda maiwas ang lugar mahiwas po ang lugar dyan po sa nasambit ng banwaan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Sagkod nang iyan po mga tugang magtukaw si Congressman Elry Villafuerte bilang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, si Congressman Migs and si Governor Luigi Villafuerte, dyan na po ginigibo ang selebrasyon kan kaugma festival. Magayon po daralagan mas lalong nag-i-improve mga tugang mala nga nita kung hihilingon mo sa record nag-abot na po mga tugang sa lampas 1 milyon lampas na pong 1 milyon ang mga nag-aaratinder dyan po sa ginigibo niya itong kaugma festival. Bako lang po mga taga-probinsya kan Camarines Sur, kundi magi pong mga taga Albay, taga Sorsogon, may mga taga Catanduanes pa nga ni and taga dyan po sa Masbati. Naga-aratinder Camarines Norte. So Bicol wide po ini yung nasambit ng okasyon na ini. Bicol wide po ini nga okasyon ng ini na gigibo po digdi sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur ang kaugma festival. Iniyo po saro sa parte kan pagpapakusuga kan na turismo digdi po sa satuyang lugar mga tugang. Parte kan na pagpapakusog kan na turismo sa probinsya kan na Camarines Sur. Kaya magayon so congratulations po kay Congressman Elry Villafuerte, kay Governor Luigi Villafuerte, kay Congressman Migs Villafuerte, asin kan sanggunian na panlalawigan, ninuli po kan na successful mga programa na i-sponsoran Haros Burbangi kan gobyerno provincial kan Camarines Sur digdi po sa kaugma festival. Kaya congratulations po sa pamilya Villafuerte. Ang atugang, ang pinakamagayon na bareta ngunyan, digdi po mga tugang, iniyo pong mapadapit sa airport kan banwaan kan pili Camarines Sur. Kan nakalihis na simana mga tugang, inot na pong pinag-anunsyo, piga sabi sa Indo,
na ang airport sa Banwaan kan Pili Camarines Sur magiging magayon na dalagan. Ipapadagos na ang modernong konstruksyon kan airport sa Banwaan kan Pili. Ining pinagsasabing Naga Airport mga tugang. Naibarita tanayan, inot po yan na nadangog nindo, digdi po sa BBS FM mga tugang. So an airport mga tugang pupunan an patrabaho sa maabot pong bulan kan September. Pero ang bulan na lang yan sa maabot na bulan kan September ngunyan, magkakaigwa na po kan pagpuon kan phase 1 kana construction, kana modernization, kana airport dyan po sa Banwaan kan Pili. Ang nagparalakaw po kayan, mayong iba, ang nagparalakaw, iyo po si Congressman Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, and iniyo po mga tugang si Governor Luigi Villafuerte. Mayo po nin iba. Mala nga ni tapiga para turuyaw pa mga tugang si mag-aramang Villafuerte ngayon huli data digdi po mga tugang maapiktaran ito pong partibismo kanda mga daga na yaon dyan babaratuhon piga para ulang pa. Pero sa tao kan mga pag-ulang na iyan mga tugang dai po pinunduhan ninda Congressman Elry Villafuerte an pag-follow up kani. An pag-follow up kan modernization kan airport dyan po sa Banwaan kan Pili. Mala, tadigdi po nirani mismo ninda si President Bongbong Marcos, si Secretary Vince kan DOTR, piga rani po ninda. And kan magdigdi si President Bongbong Marcos kan kasagsagi kadtong bagyong Christine kun sa ina nabaha digdi po sa parte kan probinsya kan Camarines Sur mga tugang idinulok kan pamilya Villafuerte iniyo pong expansion kan airport sa Banwaan kan Pili na nagyari po na realisar. So sinabi kan kaap na mismo nagsasabi mga tugang na an expansion kan Pili Airport mangyayari na sa maabot pong bulan kan September. Ngunyan an kadagdagan na good news partner dyan po sa Naga Airport na yaon dyan sa Pili Camarines Sur, pigpahiling na po kan kaap pigpresentar na mga tugang kan kaap ito pong disenyo, itong plano kung ano po ang plano o disenyo kan airport dyan po sa parte mismo kan Banwaan kan Pili Camarines Sur. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines kaap iyo po mga tugang ang nagpresentar kaniyo pong bagong disenyo kan Naga Airport. Ang nagdesign na mga tugang kan Naga Airport mga tugang, duman po sa mga kababayan iyo po si Estelito Jacob na pinag-aapod po na Magindara na kung saan iniyo po sasaroon iiriba ana makabagong pasilidad asin mayaman na kultura kada Bicol Region. Sa disenyo, sa disenyo po mga tugang mahihiling diyan and bago pong pasilidad mga tugang asin na mayaman sa kultura kada Bicol Region. An sabi kan kaap mga tugang ining disenyong ini magayon sabi kan na kaap ang disenyong ini bako lang po para sa epesyenteng pagbiyahe kana mga pasayro imbis para po sa pagbisto kan kulturang Bicolano sa mga biyahero mga tugang. Magayon ta pati parking area kana mga bihikulo igwa na po ni na parking area
dyan po sa airport kana pili kung mahihiling mo bagang ngunyan na dyan sa airport mayo ni na parking area. Pero po mga tugang, iniyo po may parking area, pagkatapos moderno magayon na building na kung saan pinagdisenyo. Ahanap ko kaya kung taga sain iniyo si Estelito Jacob mga tugang, tanganing makuata, matawan kita, nina atensyon kung paano niya naisip ining disenyong ini. Pinaluwas na mga tugang magayon ang napaka-disenyo. Mismo ana kaap ana nagpaluwas kaniyo pong plano. Itong plano ka na airport mga tugang. So talagang dire-diretso na. Dire-diretso na mismong kaap na. Kaap na nagsasabi na primerong parte kan patrabaho kan modernization kan airport mga tugang mangyayari na, gigibo na po, puunan na po sa maabot na bulan kan na September. And pinaluwas na ito pong design, itong plano kan na airport dyan po sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. And may pundo na, yaunaan plano, mga tugang, may pundo na, sumayo na talaga, ipinako na, ito po mga tugang na sasabing pagpuon kan na phase 1 kan patrabaho, so dire-diretso na po ini. So iyon ni saro mga tugang sa pinakamagayon na digdi po bareta ngunyan na dadaradigdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur ninda Congressman na Elre Villapuerte ni Governor Luigi Villapuerte as ni Congressman Migs Villapuerte. Iyon ang pinagsasabi. Iyon yung mga tugang ang pinagsasabi ni Bukal Warren Sr. na daing ngayon napasala ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa pagpili kana sa tuya pong gobernador kana probinsya kan Camarines Sur kung saan ang sinuportaran kana mga taga-probinsya kan Camarines Sur na maging gobernador, iyo po si Congressman na Elre Villapuerte. Ang sabi po ni Warren Sr., dai napasala ang probinsya kana Camarines Sur. Ninhuli nga tadigdi mahihiling lalo ang pag-asenso, ang progreso kan probinsya kan Camarines Sur. Ninuli ta digdi ang mga innovation, ang mga brilyanting ideya, kaniyo po mga tugang ni Congressman Elre Villapuerte, iyo ang matao ninda kulang oportunidad digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Inahiling taman na pagkatapos kan eleksyon pinagparapalo up tulos ninda ini. Pigparapalo up tulos mga tugang nagtararabaw tulos isipon mo day pangani 2 weeks. Dai pa duwang simana mga tugang after election nagtrabaho tulos iniyo pong si Congressman Elre Villapuerte, si Congressman Migs Villapuerte and Governor Luigi Villapuerte pinagpalo up tulos duman sa opisina ni President Bongbong Marcos itong sa indang kaagadan na magkaigwana kan modernization kan airport sa Pili. And ipinaluwas na tulos. Taday po pinaguntukan paka eleksyon tulos, iyo na tulos ang trinabaho mga tugang. Kan pamilya Villapuerte. And ang kaap na nagsabi na kalendaryo na po ngaya. Mapuon na po ngaya kita kan na patrabaho. Tainiyo po, haloy nang may pundo. Haloy nang may kwarta para po sa rehabilitation and modernization kan na Pili Airport. Kaya napadali
napadali po mga tugang. After election, yan na yaon na. Mahalat na lang kita. Ano nangon yan? Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. 4 na bulan po ang nahalaton. Kasino ang 4 na bulan? Ang 4 na bulan na mga tugang na paghalat, madaliun lang po yan. Mahihiling ta dyan, pupuunan tulos ang na proyekto. Iniyo po, dahil ni aabalahon. Dahil po ni pagpaparapahaluyon ang proyekto sa saro ini sa mga programa kan gobyerno nasyonal sa paagi po ni President Bongbong Marcos sa mga tugang. Ano ang sabi ni Bongbong Marcos ni President kan nakalis pong aldaw kan Lunes, sinabi ni President Bongbong Marcos na ang gabos na mga eropuerto sa Pilipinas pakararayon. Lalong-lalo na ang airport sa parte kan na probinsya nin Camarines Sur. Iniyo pong dyan sa Pili Airport. So dakulang bagay ini. Orgulyo ini mga tugang kan mga opisyalis, kan mga LGU, digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Aram ba ganyato na pag magayon ang airport mo, kadakol nin mga oportunidad. Yaon po ang mga turista na mapasiring po digdi sa satuyang lugar. Mga negosyante na mapasiring po digdi sa satuyang lugar, tangani po na mag-invest kan sa indang mga negosyo. So dakula pong oportunidad ini. Malangkaw ang turismo, matalubo ang turismo digdi po sa probinsya kan na Camarines Sur, sa mga pagtaraid na mga lugar, kabali na po mga tugang ang Siyudad Canaga, Siyudad Can Iriga, mga banwaan digdi po sa satuyan lugar, marambong madakol ang mga turista, sa paagi po mga tugang, kaniyo pong pinag-aapod niya tong local and forest na mga o foreigner na mga pig-aapod niya tong mga turista. Mapasiring po yan digdi. And si mga negosyante, madirigdi po, maburugtakan na sa inda po na mga negosyo, mapatindog kan mga negosyo. Pag nagpatindog po nin mga negosyo, mga tugang, may mga trabaho, oportunidad sa trabaho, egwa po mga tugang kan pinag-aapod na pagdakula kan income kan mga banwaan o syudadis digdi po sa satuyang lugar. So iyan na dakulang bagay ni. Iyon ni si pinagsasabi ni Warren Sinyar na digdi po ngaya saro na dakulang oportunidad sa parte kan probinsya kan Camarines Sur and magiging golden magiging sabi niya magiging golden development para po sa parte kan probinsya kan Camarines Sur. Iniyo pong mga lakdang, mga innovation, mga programa na pinagtutulod po mga tugang ni Congressman Elry Villafuerte, ni Governor Luigi Villafuerte. Nangurog ng digdi po ni Congressman Mix, nangurog na mga tugang na ang matukaw na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur pagkatapos kan bulan kan Hunyo, iyo po si iyo mga tugang iniyo po si Congressman Elry, siya na po ang gobernador kada probinsya kan Camarines Sur. Arambagan niya to na mahiwas ang mga kaisipan kaniyo po ni Governor Elry Villafuerte pag-abot po sa party mismo kan pagpapatalubo, pagpapaasenso kan probinsya kan Camarines Sur. And digdi mga tugang apuera kan airport ya una itong trini iyo na po ang tinatawan ni na atensyon and pabor po si President Bongbong Marcos duman sa trin na sa kaan DOTR Secretary si Secretary Vince pabor po na magkaigwa po nin high speed train na digdi po sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur itong pinag-aapod na bullet train
na mabiyahe po digdi from Manila to Bicol, vice versa. Suyao na po yan. Ano po? So dai na yan mahaloy, mapo na yan, abot ng Laguna. So Laguna, abot na po yan Lucena. Pag abot Lucena, mga tugang, abot ng Quezon Province, madali na. Pasiring na po digdi sa parte mismo kanda Bicol Region. Ansaro pa mga tugang, ansaro pa, digdi po, piga papaadalan na, ang naglakaw kani, mayo nin iba, ang naglakaw kani yung proyektong ini mga tugang, iniyo pong Bicol River Basin, mayo kang nadangog na politiko digdi, kun igwaman, nakikiride on iyan. Ang Bicol River Basin, development programa mga tugang, ang naglakaw kaniyo tangani pong digdi po mabuhay giraray ining Bicol River Basin, iyo po si Congressman Elry Villaporte, Congressman Migs Villaporte, and Governor Luigi Villaporte. Pighinghing po ninda ini, pighinghing ninda ini kay President Bongbong Marcos kan magbisita digdi ang presidente sa inot na termino kan presidente. Presidente Marcos baga pagkatapos kadtong sa iya mismong oath-taking kan magtukaw bilang presidente, automatic binisita niya ang probinsya kan Camarines Sur, pirang bisis nagbalik-balik digdi, kan may bagyo, may kalamidad, pigpalo up giraray, and digdi po mismo ang presidente ang nagsabi na digdi po idadagos ninda iniyo pong Bicol River Basin. Tadigdi po magkakaigwa nin mga flood control. Tangani po na maibitaran kundaiman mga tugang gabos matauanin na solusyonan pagbaba, mamiminimisar, maiinaan. Digdi po sa parte mismo kana probinsya kan Camarines Sur. Dakulao na bagay iyan, iyo na po iyan, ana masunod. So darakulang mga proyekto da ipo nagpupundo sa pagtrabaho an sa tuya pong mga opisyalis kan probinsya ng Camarines Sur sa panginginot po iyan mga tugang ni Congressman Elry Villaporte, Governor Luigi Villaporte, asin man ni Congressman Migs Villaporte, plus kaibanan ang sanggunian na pandalawigan ka na Camarines Sur. Mayo po mga tugang na nagdulok kay President Bongbong Marcos na politiko, tangani po na ipostro itulod ang pagkakaigwa po kanda pinag-aapod na Bicol River Basin. Iniyo po sinugo na mga tugang para sa kaaraman kan sa tuyang mga kababayan, sinugo na po ni President Bongbong Marcos ang opisina kan DPWH, pagkatapos ang opisina po ni DOTR Secretary, mga tugang sinugo na, tangani po na ang DENR, kaibanan pa sa sinugo, pati po ang DTI, kabali sa pinagasugo na aradalan na po mga tugang iniyo pong Bicol River Basin. And pagkakaigwa kan pagbalikan Bicol River Basin Development Program, digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. And mga tugang, ang DPWH sinusugo na po na maggibo na nin plano. Ang DTI kaya nakabali mga tugang, ang DTI ninulita sinda iyo an ma-monitor kan mga presyo. Sinda an ma-monitor kan mga presyo, partner, kadtong mga gagaramiton na mga materialis. Kaya kaibanan ang DTI. And iniyo pong opisina kan DNR, kaya kabali mga tugang, tasinda itong ma-issue kanda sinasabing Environmental Compliance Certificate, ACC,
nagagamiton tangani po nadigdi po makapuon ana nasambit ng proyekto. Ang DPWH iyo an maadal, iyo an magibukan plano kung sain po mga tugang digdi po ano ang gigiribuhon tangani po na digdi po mga tugang mapahatan ang pagbabaha hali duman sa parte kan probinsya kan Albay pasiring digdi sa Satuya sa probinsya ng Camarines Sur na iyo po ang pinag-aapod na Cats Basin. Kaya iyaon na yan. Iyo na po ni ang magayon. Ining mga tulong proyektong ini, iyo na po ang mangyayari. Digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Dahil po pinagpupunduhan. Dahil pinag-uuntukan kan pamilya Villaforte sa kunang dain realisar ang Bicol River Basin na Development Program, mga tugang, pinagpuunan ini, namok na ini sa panahon po ni dating Gobernador Luis R. Villaforte kan probinsya kan Camarines Sur. Day talang aram kung taano man ta inabulis papundo ni Cory Aquino. Si Cory Aquino kan magtukaw digdi sa satuyang lugar bilang presidente mga tugang, pinapundo iniyo pong Bicol River Basin Development Program na magayon na programa, magayon na proyekto na iyo ang nag-aadal. Iyo po ang nagigibo nin mga paagi tangani po na makontrol ang pagbabaha digdi po sa parte kan Bicol Region, particular na sa probinsya kan Camarines Sur, kabali na ang syudad kan na Naga. Ano po? So, hinali yan ni Cory Aquino. Ano po? Ngunyan, tainiyo po magayon na programa, magayon na proyekto, hinagad giraray. Hinagad giraray ni Congressman Elry Villaforte kay President Bongbong Marcos iniyo po namok na itong panahon kan Bicol River Basin Development Program project, mga tugang, panahon ito ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr., mga tugang. Pagtukaw ni Cory, indamang ki Cory kung ano man na naglaog sa iyang isip, mga tugang, hinali, pinapundo. Dahil na naibalik. Kaya ngunyan, mga tugang, ibabalik na. Sinugo ng DPWH, magibo na nin na plano, gibuan tulos nin plano. Iniyo pong implementasyon kan Bicol River Basin Development Project Program. Pagkatapos, ang DENR, pati naman po mga tugang, ang Department of Trade and Industry. So, iyan, ninhuli po kan daing pundo na pagpalo pagtrabaho po mga tugang ni Congressman Elry Villaforte, asin man po mga tugang ni Congressman Migs, katabang po si Governor Luigi Villaforte. Kaya magayon po na iniyo pong mga tulong mga mayor na mga programa digdi po sa probinsya kan Camarines Sur mangyayari na. And ining mga mayor na mga programang ini, mga proyektong ini, nagabus manginginabang digdi mga tugang, ang naglakaw mayong ibang politiko, na nagparalakaw, nagparapagal, tangani na maipustro, maidagos ang proyekto, mayong iba po kundi an mag-aramang Villaforte mga tugang. Mismo si President Bongbong Marcos nagsasabi kan na magdigdi po sa parte kan sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur na anya itutuloy natin ang airport, itutuloy natin ang Bicol River Basin Development Project, asin ano pa mga tugang untrain ninuli niya ta ini yung hinagad
kang mahigos nindo, pighagad kan mahigos nindo na Congressman El Revillafuerte. Ang nagsasabi mga tugang nga si President Bongbong Marcos. So, dakulang bagay ini mga tugang and digdi po iyon ni ang matao nin mga dakulang solusyon sa mga problema asin mataunin na oportunidad sa parte po kana probinsya nin Camarines Sur. Mga tugang pasadaan ta daw ang linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa linya si Buyit Padere, Sietbo, good morning. Maray na aga kami. Salamat sa imo ka Junil. Maray na pagkaaga. Aram mo may nangyaring insidente diyan sa Banwaan ning Kamaligan, Camarines Sur. Oo. Kung saan Iyo niya ako iyo. kung saan saroan gadan saroan irido sa pananaksak diyan sa Banwaan ning Kamaligan, kaya pinagmaray ta na apudan an mabuot guwapito si Idol. An station commander kan Kamaligan na PNP tangali nga maaraman ta kung ano ang talaga nga nangyari diyan sa sinambit ng lugar. Yaon sa linya si Captain Rica Rehinales, ang station commander kan Kamaligan na PNP. Sir, good morning po. Live po kita sa programang papitik-pitik lang ni Junil Coba. Good morning po. Diyos maraming naga po sa mga nag-iinanyog sa programang yun, Police Captain Reynolds ng Municipal Police Station. Opo. Sir, ano po ang nangyari dyan sa Banwaan mo kung saan may saroang gadan, saroang irido po tabi, sir? Ano ang detalles ka ni? Bali po, nangyari po ining insidente kang Pocobis Ominos alas 10:35 ni Monday, ang May 26. Bali po, nagkaigwa po ni Irinuman sa barangay San Mateo, ng Banwaan na Kamaligan. So, hindi po kung mga grupo yun, nag-inom-inom, so nagkaigwang dahil pagkakaintindihan. So, unfortunately po, may sisaro pong biktima gadan po, dead on arrival, pag-abot po sa Bicol Medical Center. So, iniman pong suspect, igwaman po ni tama. So, upon respondent po, napakagayon po kang pag-responde kasi ang aktibo po ang sa yung mga barangay tanod. Utulos-tulos pan po, nagkapod sa buya, nagduman po ang tropa investigator. So, automatic po, nadakot po itong suspetsado, arestado po ini. So, bali po, sa ngunyan po, ang updates, yaon na po kita sa prosecutor office for filing of inquest proceeding. Opo. Ano po ang sa investigasyon, ano ang pinagkaintindihan kayo ng suspect kasi suspetsado? Actually po, puros talaga nakainom. Aramtaman po na pag nakainom talaga, may mga bagay na dahil pagkaintindihan. So, saruman lang po ito sa katawan ng focus. Although po, duwaman po kitang mga witness. Yaw na po ngunyan sa court. Maaraman po at chance kung hindi po na isay na. Opo. Ang yan po yung sa prosecutor. Garo po, kurulitan, anas nakainom ng arak. Ayo po, sir. Ayo po. Okay. Sir, ano na po ang yan? Kaso nga silang atendo laban ng sa mga suspect? Bali po, pig-file kita po. Itong homicide po, pig-file po naman. Okay. Neil, may kaputan ka, sir. Okay, salamat tabi Busit mo. Sir, Captain Reinaris, good morning po tabi, sir. Okay po, good morning po, sir. Opo, oo. Inuton ta po, saan pong lugar nangyari ang insidente? Duman po, sir, sa barangay San Mateo po. San Mateo. Anong oras po nangyari ang insidente? Mga between ano po yan, sir? Mga between 10. Pagultanan kang alas 10. Nin? Alas 10 nin ano po? Aga po? Banggi? Banggi po, sir. Banggi po. Banggi. Opo. Sir, si isay po ang mga biktima. Ini pong biktima na nagadan po, ini po si Russell Batchoco E. Bautista, 46 years old, single, yan mo po yan sa Sunuan, San Mateo. Ini po si nagadan. Po. Opo. Si Irido po.
Iyon na ang ano po, ang suspekta po. Dave, Paro sa- alat ka. Ang sabi po, may irido, may sarong gadan, may sarong irido. Iyo po, ini po si Russell Batcho po, iyo po ang gadan. Irido po. Opo, ini pong irido ta. Ini po si suspekta, si Sunny Cornelio E. Candelaria. Sani Cornelio Candelaria. Oo. Opo. Siya po tabi sir ang siya ang suspect. Iyo po sir, siya po ang suspect. Ano po tana irido man ini? Bali po, iyo po nga nito, guwaman patarong po man si sa tuyang ano. Bali, yun na po ito, nagkabaraluhan man po sila. Ang biktima may pataruman. Iyo po. Oo. So nakasaksak man itong biktima. Iyo po. Pira po ang tama kan na biktima po tabi sir. Bali po sir, nag-sustain po inining ano yan, mga tama sa hawak, kaya po yung rumak po si si Pakagadan. So bali po sir, kagayonan po duman sir, mabilis po man po si respondikan sa tuyang mga barangay official, barangay tanod, then nakaabot man po tulo sa tuyang hipatura, kaya na-arresto pa po ining suspect. Pira po ang suspect talaga digdi sir, pira po tabi. Bali po ang duwa po ang suspect na digdi, si Jacel Antega, tapos si Sunny Cornelio po, tapos si Benji Cornelio. Ano, magtugang ni sir, magtugang? Magpinsan po. Magpinsan. Pero magbiristaduan sinda sa kaan biktima. Yes po, yes po. Oo. Sinda-sinda sinag-irinuman po tabi sir. Opo sir. Pagkatapos nagkaiguan ninda kumusyon. Opo sir. Oh. So iniyo pong mga suspect an biktima sir ano duman sa lugar automatic gadan. Bali po sir, dinarapatak naman po sa hospital. Si doktor na po ang nag-declare po na dead on arrival. Dead Sa on medical arrival. center. Oo. Yes po. Oo. So iniyo pong duwang suspect nagdulag po ini. Dahil naman po kasi naagapan man po kang sa tuyang mga barangay official at kapulisan, arestado ta po ini sir. Bali po nasa korte na po ningon yan for filing for inquest po sinda. Maakan po ma-follow up na lang po giraray kami pag na-file na po. Siya po ngunyan. Iyo po. Oo, dahil na sinda nakadulag nadakop tulo sinda ano po. Yes po sir, kasi yun lang po, marikas man po. Aktibo pa po kahit yung mga barangay kana dito po sa Kamaligan. Opo, oo. So, anong trabaho kaning mga suspect po tabi sir? Bali po ining si sir, si Sunny, unemployed man po siya. May man pong trabaho. Ito pong si Benji, service crew po siya. Itong kaibanan kaniyo pong kan biktima na sarong estudyante, yao na po to sa intabi sir? Bali po, yaon man po sa yaon man po sa kaibahan po ta kasi kinuanta po siyang statement. Saro po man po siya sa magiging witness ta po. Iyo. Anong kuyang po ini? Anong kaso ang isasampa duman sa duwang suspect po tabi sir? Bali po, homicide po ang sa tuya pong i-file. Pariyo si duwa po. Opo. Pariyo si duwa na homicide. Oo. So, yaon ni sa karsil ngunyan ano po pagkatapos na ma-file yan siyempre yan ano to po duman sa city provincial prosecutor's office ibabalik na diyan ikukulong na po ano tabi sir. Yes po sir, opo sir. Opo, oo. So marikas si pag-action nindo, congratulations kaya lang maski por paano may binawian in buhay ano po tabi sir. Iya po sir, support po sir ang Kamaligan po talagang aktibo po ang mga barangay tanod. Kaya lang talaga sir, dahil po talaga daw po ang satuyang pagpatrolya, pag-remind, talaga po may mga nakakalusot pa rin po talaga na So nire-remind ko na lang po ang mga kaimanwa ka na maging mahinahon po sa gabos na bagay na dahil po pagdarahon sa mga man na dahil pagkaintindihan masakit po pag nagkatagwa na pong problema. Opo, oo. Sir, maiba kita no.
dyan po baga sa indong lugar, kan na nakalis na mga aldaw, kan nakalis na simana, sunod-sunod si apprehension kan na illegal drugs dyan po sa indong lugar. Kumusta ngunyan ang kaso kan illegal drugs dyan po sa Banwaan kan Kamaligan po tabi, sir? Ang sa tuya pong kapulisan po, sir, dahil po nag-uuntok na magdakop po ng mga illegal drugs po dito sa Kamaligan. Bali po, sir, kasi po, sir, kami pa po, sabi po nga ni Kayan, sa barangay drug clearing operation, bali po igwa po kitang mga barangay na dahil pa-cleared. So sa iyo po lang pigtututukan ka, pigmamawat ni po sa suporta kang publiko na sana magparabangan po kita dahil po talaga ni kaya kang kapulisan lang. So siguro po hagadin ko na rin po ang oportunidad na ini na ang publiko po mismo ang magsumbong. Anyway po, iyon lang po ang nangyayari po sa ngunyan, publiko na po mismo ang nagre-report sa ngunyan. Kaya tulos-tulos man po ini mong pig-action, pigbabalit lang po ang information. So tulos-tulos naman po ini pig-actionan. Iyo po, oo. So igwa pa talaga dyan, dahil man nindo nininigaran na igwa pa talaga nin mga adik-adik dyan sa mga may nagtutulak-tulak pa nin droga. Ano po tabi, sir? Yes po. Despite po, sir, kang sa tuyang kampanya, naigwa po kitang programa about crime prevention and sa drug education. Talaga po, dahil talaga po na iwasan. Naigwa po talagang mga dahil nakakalulag sa araw kaning bisyo. So far po, dahil man po nagkukulang ang satuyang gobyerno, ang satuyang kapulisan, na padagos po sinda na ma-rehabilitate, yaon po bukas po pirman sa muyang hipatura, na kung sasay man po ang mga sabi nga ni Kayan, na biktima, ang Kayan araw kaning, kasi yun po ang nagiging rason kaya talagang data napupunto po ang mga crime, kasi po mga influence of drugs po talaga. So, ano pa lang po, magtarabangan po kita na mamasog po ini pong illegal drugs. Opo, oo. Captain, Sir, Captain Rehenares, sir, duman po tabi, sir, sa aparte kan na mga nagkakadarakop nindo. Siyempre, iniimbestigaran man nindo yan eh. Ano po, sa mga nagkakadarakop nindo, ano po ang sabi ninda sa talaga ang source kanda droga na dinadara ninda dyan po sa parte kan na Kamaligan po tabi, sir? Bali po, sir, sa interview, pati na din po sa pagsabi po ninda. Kaya po nga ni sir, sunod-sunod man po ang sa mga accomplishment kasi nalilink naman po kung saan talaga ang source. Kaya dahil man po napuputulan sa muyang pagtrabaho kasi base man po gari sa pagsasabi ninda. So yun man po itong nasusundan niyo talaga, sir. Oo. So ano yan po, hali sa luwas kan na, siyempre dadaraon dyan sa Kamaligan. Ano yan? Hali digdita, nababantong mambagaan naga, ano? Hali sa naga, hali sa ibang banwan o sa po tabi, sir? Ang mga source pa po, iba-iba po eh. Bali po, kung sain-sain po man talaga na lalaog digdi po sa Kamaligan. Although ang Kamaligan man po, talagang dahil man kita nagpapabaya na talagang si mga talaga nagpaparabakal. Monitor taman po, gabos. Iyo po, oo. So, kumusta, sir, ang kaso kan ano to po, kan ibang mga krimen dyan po sa party kan Banwaan kan Kamaligan? Ano po yan? Nagbaba ano po, tabi, sir? Bali po, sir, digdi sa Kamaligan, aramtaman po na talaga na ini po ni sabi nga ni Kayan, harami sa naga, harami sa urban areas, sinasapod ng urban areas. So far po, control man po ang satuyang mga crime, halos solve man po gabos na araw po nga ni kaning pangyayari nini. So dahil termi man po talaga kita na action. Bali po, dakula pong tabang ang hamuyang dinigibo with regards po sa offline presence or police presence. Nagkakandak po kita ng bike patrol, mobile patrol, foot patrol, ini pong barangay na may Kamaligan, Captain Barangay, so naiikot pa po ini Aldaw Banggi. So yan po ang na-observe ni Digdi na ang mga tanod pa po, aktibo man po. Yun po yan. Bali po, may mga series of activities man po kami para ma-preventa po ang mga pangyayari.
Opo, oo. Okay, sir. Thank you. Salamat po, tabi, sir. Kap Rehinali, sir. Ano po, tabi, si first name mo, tabi, sir? Rick po. Rick. Yes, Captain Reginales po. Opo, oo. Sir, salamat. Pasensya na kan istorbo mo sa imong ngunya na pagkaaga. Salamat po, tabi, sir. Okay po, more power po. Congratulations po, may nanada ko pitong mga suspect. Congratulations po, tabi, sir. Thank you very much, sir, sa mga naghihinan niyo po. Salamat. Iringat po kita. Okay. Salamat po. Yitbo. Sir, si Captain Rick Rehinales, kababayan ko yung tabi, nabuwa. Taga Santo na buwa. Taga Santuyan na buwa, kaya mabuot, tapos aktibo sa iyang profesyon sa pagiging pulis. Salamat po, Sir Rick Rehinales kan Kamaligan na MPS. Bueno, yan ang karagdagan tang report, tabi, Boss Junel. Yetbu. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat, tabi, Yetbo kan sa imong heras na impormasyon asin man ki Captain Rick Rehinales kan Kamaligan na MPS mga tugang. So magbarar kada man lang pala na pero digdi saludo kita sa parte kan mga barangay. Kami mga tugang saludo. Digdi po sa mga arog kaning mga autoridad, arog po kaning mga pulis, pagkatapos mga barangay tanod, mga barangay opisyal, ninuli po kan na marikas na mga aksyon ninda. Marikas na mga aksyon day, tulos na kadulag itong mga suspect. Pero makanus man kakanusan lang duman. Saludo kita sa parte mismo kan na PNP, saludo kita sa parte mismo kan mga barangay official, marikas po si aksyon na dakop. Makanus lang duman magbararkada. Magbararkada, nag-uurugma. Siyempre, ini yung magbararkadang ini, mga tugang, napuon niya, nag-uurulay-ulay go na yan. Nag-uurulay-ulay. Pagkatapos, nag-aragdahan, nin irinuman. Ngaya migo maray pa nga mag-irinuman kita migo. Ngaya padi sige, inom nga kita. Pagkatapos kana yaon na sa impluwensya, yaon na sa binino kana agwa di pataranta, nagkakaigwanan nin diskusyunan. Si aragdahan ninda day na naisip na nagpuon sinda sa ururugma, mga tugang sagod na nga nagkaaralo ka na mag-irinuman, pagkatapos kanya una sa binino kan agwa di pataranta, siguro nagdiskusyonan, napuon sa diskusyon, and nag-abot sa punto na magsaraksakan. Magbararkada yan na mga tugang. So, makanos, pag-arog po kayan. May binawian po ni na buhay, may nairido. Sa kanag-iirinuman, an makanos digdita, sinda-sinda, nagdadara ni na mga patarum. Gustong ining mga tawong ini, kung igwa talaga ni na posibleng may makadiskusyonan o kung anuman, may armas sinda, may posibilidad na mansaksakan talaga mga tugang. Maski bako itong nangyari dyan, bako itong barkada ninda, pag digdi po, magkagiripitan, tamay perming may armas, ano man ang motibo mo? Ano man tamadara ka na armas? Pag nagdara ka na armas, araw ka yung mga tugang, mga patarom, gustong sabihin, may intensyon ka na manaksak, ano man na oras, pag na dyan may nakadiskusyonan ka, iyon yan makanos. Iyon yan makanos mga tugang na dapat dain nangyayari. Abo takan arog po kayan. Pero sabi ko nga ni, malilikayan yan kung dai po mga tugang nagdidiskusyonan sa irinuman. Aber raw, tapasadaan ta daw ang linya kan sa tuyang mga abang ihigos talaga kaniyong mga pagiribata, Digdi ako bilib pa sa mga pagiribata abang hihigos. Kung anong tan linya kan sa tuyang mga pagiriba. BBS Basta Bareta, sigurado.
Asa linya si Boss Oka Isminda. Boss Oka, marhay na aga tabi sa imo kamen. Salamat, Tabi Nil, maray na pagkagatamang-tama, makakaulay tangon yan an Fire Officer Chief ka na PNP, si Ma'am, Senior Fire Inspector, alat daling ako si complete name. Ma'am, maray na pagkaga po sa BBSDWLB, Naga. Maray na pagkaaga din po, asin maray na aga sa Sendong Paradangog. Anong ani ma'am ulit si complete name mo ma'am? Fire Senior Inspector Violeta Ramirez, sir. Wow, ang gayong kapangaran ni ma'am. Ma'am, maray na pagkaga, inot na inot, live ka sa BBSDWLB, sa angkor si Junel Cuba. Maraman mi lang po sa investigasyon ni Duduma sa nangyaring kasulo dyan sa may party kang, Pili Camarines. So, Ano yan? ano yan? Sige po, sir. Ang nangyari pong kasulo, nangyari mga bandang alas 8 ng maaga, kasudma. Digdi po yan sa Zone 2, Anayan, Pili Camarines, sir. Bali po, first alarm man lang kita. Medyo paghilingon lang po kaya makusugon siya. Hinuli po itong harong na nasulo is made of light materials. Pero kung susumahon mo po siya, salit man lang talaga siya. Medyo makusog lang si kalayo dahil nga ni iyon na yan, light materials, madaling masulo. Kaya makaskas si kalayo. Opo, Madam, good morning po tabi, Ma'am. Good morning po. Opo, Ma'am, digdi po, pira po talagang harong ang nasulo. Base po sa samuyang investigasyon, bali anong po itong harong? Mhm. Anong na harong? Pero ini po, Sir Digdi, base sa samuyang pag-investiga kasudma, initial investigation, bali may siyam na pamilya po na involved. Ang sarok pong harong, igwang-duwang pamilya ang naka-star. Opo. Oo. Oo. So, anom na harong ang nasulo? Arin pong harong ang ginikanan kan kasulo po tabi, Ma'am? Digdi po sa kung mahihilig po baga din doon sa video, takadakot po baga kayong nagbe-video katod live video. Ang initial investigation mi po, base duman sa mga na-interview mi, duman po yan, sir, sa kapait kadong dakulang building, kung mahihilig nindo duman sa video. Duman po yan nagpuon sa may gilid kadong dakulang building. Bali po makusog siya kasi maduros po kaya kasudma. Kisay pong harong iyan, Ma'am. Hello, Ma'am. Sir. Madali lang po may kinukuha lang garo ni Ma'am itong kopya. Tanganing maaraman taking kisay na harong nagpuon itong kalayo. Hello, Ma'am. Nagpuon po, sir, base sa samuyang initial investigation, ang sabi po katong mga nakaulay ni Duman, nagpuon po duman sa harong ni Mr. Darwin de los Santos. Darwin de los Santos. Opo. Ano, Ma'am, ang ginikanan kadtong kalayo? Actually po, sir, under investigation mi pa po kung saan talaga nagpuon and kung ano ang pigikanan kang kalayong iyan po, sir. So, gabos po ini mid and light materials po tabi, Ma'am. Opo, light materials po siya. Garo po kaya ang style niya, sir, garo row house. So, sarong laba lang siyang harong na may mga partition. Garo araw po kaya ng itsura kan si harong. Pamilya po ini, pamilya. Daiman po, sir. Iba-ibang pamilya po iniyo. I see. Inihiling mi kadigdi sa footage, pakalampas ni sa tulay, Ma'am. Pagali ka po digdi sa may crossing bago magtulay. Bago At magtulay. tubangan po ini, sir, kang itong Sagrada Elementary School. Iyo duman na sa to. Palagunoy na. Sa papartido na bako ini yung digdi sa may National Highway pa siring sa Iriga City. Bako po, sir. Ito sir, partido area. Going to partido area na pala ni ining lugar na ini. Oo. May initial na, Ma'am, ning kuyang kamo kung pira ang damage kay ni. Initial damage po, bali nasa 18,000. So, base po yan duman sa floor area. Kasi po, ini yung ini po kaya gari nagpapatak na garosinda informal settlers po duman. Taba ko manila pagsasadiri itong daga. So, garo nakiturot-turubdok daw po. Ipagay ni sir itong mga dating, kung nakakaagi ka mo dyan. So, mga tindahan, yung mga sinapot sa kapansitan. Iyo po.
Si mga tindaning sinapot sa kapansitan na dumampalan nagkaigwa po ni na kasulo. So sa inyo niya nagdadagos iniyo po tabi madam mga mga biktima. Pero po may provide man na evacuation ang local government ng Pili para may madagusan po sila. So 18K ang kantidad. Gabos-gabos naman itong anong po tabi na residensya. Ano po? Po, sir. So, initial estimated pa lang naman po yan, sir. So, mabase po yan kung ma-submit sila ng affidavit of loss itong mga may sadirikadong harong na suluan. Baka ali ni sa baga kadtong mga ginigibo nindang pagluto ning sinapot. Po, garo. Oo. Anong oras po naampat nindo itong kalayo? Alas 8:31 na po siya nag-fire out. 8:31. Sarong minuto man lang po pala Dahil po, sir, bali nagtuon ang kasulo kaya inapod din sa Moya 8:03. 8:03. O, inapod din sa mo 8:03. So, So, nag-fire out siya kami 8:31 na. Oo. Easy. Opo. So, mayo pa maning initial kamong investigation kung saan talaga nagpuon. Ano ang ginikanan kang kasulo na po, ma'am? Ongoing pa po ang samuyang investigation na ginigibo. Ayo. Okay po, tabi ma'am. Salamat po. Anong pagirumdum tamang palan duman sa mga kababayan tayo dyan sa Banuan kan Pili para makalikay sa kalayo po, tabi, madam? Po. Ang samuyang pong opisina, padagos na nagpapagirumdum sa samuyang kababayan igdi sa Pili na mag-ingat po ninhuli pa grabe pa ang init mo niya na panahon. So i-check ta po si mga electrical wirings, iwasan ta po itong octopus connection, and bantayan ta po ang sa itong mga aki na nagkakarawat ng mga kusporo o kaya lighter. Dahil po saro yan sa mga pigigikanan. And then kung kita man po nagluluto, kung po pwede pakatapos pagluto, linigan ang pinaglutuan, and dahil po pagbayaan habang may nakasalang pa. Minsan po kaya ang sa itong pag-iriba, minsan nalilingaw kung ano ng ibang pigigibo, so pigluluto po napapabayaan na. So po yan ang halos mga top causes kang fire incident na nangyayari po digdi sa tuyang lugar. Opo. So mag-ingat po kita, Gabos, para maiwasan ang kasulo. Opo, okay. Major Ramirez, ma'am, salamat po tabi and pasensya na po kan istorbo mingon niya na pagkaaga sa sendo. Salamat po tabi, madam. Iyo po may problema. Salamat man po. Okay. Yan na mga tugang si Fire Marshal Ramirez, Violeta Ramirez. Salamat sa iya nakaulay tangon niya na pagkaaga. Ini pala si mga paratinda pala ning sinapot. Pasiring na pala ni duman sa lugar. Kan busuka pasiring na pala ni duman sa lugar. Kan partido area subako man pala ni ining digdi sa main highway, ining Maharlika Highway na pasiring duman sa Rinconada area. Ang pinag-iisip ta mga tugang inahapot si subago nag-irestoryahan kami na busuka. Ang iniisip mo itong dyan sa may sarong kakanan dyan po sa Maharlika Highway pakalampas ni na tulay. Subako man pala nini. Duman pala nini sa pasiring po sa partido area. May mga kakanan dyan, mga sinaputan. O duman po mga tugang nagpuon ito pong nasambit. Ano yan? May nagtataram pa baga partner. Dahil pagkaroon na po busis pa baga ito ni mama. So, iyan ang mga tugang. Kaya mahayo pa po, mahayo pa mga tugang konkretong impormasyon, nagpapadagos pa ang investigasyon kung ano talaga ang ginikanan kang kasulo. Kaya lang, digdi, na residensya, siyam na pamilya, at mayo mo niya ni na harong, dyan po sa parte mismo, kanda, sa Banuan kanda Pili Camarines Sur. Ini pala nito mga squatter man sana ini.
si mga squatter dyan na mga tugang na may mga barbakanting luti. Pagkatapos tiritinindog ka na sa mismong mga payag-payag. Nagtiritirindog kan sa mga payag-payag. Ang problema, halaba itong sa mga payag-payag, si Saro lang sinadali duman na nagdiretso na si Kalayo. Nagdiretso na. Kaya ingat-ingat, tama to, ingat-ingat pagkitang niya na panahon, mga tugang, ingat-ingat pa para po sa parte mismo ka na sa tuya pong seguridad. Bueno, mga tugang, sa iba pa mga impormasyon, si President Bongbong Marcos, mga tugang, nagsugo sa liderato kan na Philippine National Police, PNP, na ipadagos po ang kampanya laban sa droga. And tutukan po, pati itong mga saradita na mga naggagamit, involved sa illegal na droga. Pati itong mga saradita, itong mga pinag-aapod na mga street level individual. Pinapatutukan yan, maski ining saradit na mga paragamit kanda droga, nagkikrear ngayon nin krimen. Nagkikrear ngayon nin krimen. Pero ngayon, ang katugun-tuguni man ka na presidente, tayo pagpadagos, sabi niya, idagos ang kampanya darakuponda maski itong mga saradit na mga involved sa illegal na droga. Ubuson yan. Dalaga na mga tugang, ang sabi kan presidente, duman sa mga pulis niya to, ibitaran nindo na manggadan, umagadan, andada ko po nindo. Abo ni presidente, although gusto ni Presidente Bongbong Marcos na idagos ang kampanya darakupon, pero ang sabi niya, dapat mayo nin magagadan, mayo nin makukulugan. So iba man ang kampanya kan presidente, mga tugang, ni President Bongbong Marcos, duman sa kampanya ni Digong. Duman sa kampanya ni Digong, itong war on drug partner, sinabi ni Digong, pagpapatayin nyo yan. Garadanon. Si President Bongbong Marcos, ang approach niya, although gusto niya na darakupon, sabi ni Presidente, sinusugo taan mga autoridad darakupon, si mga pusher, si mga paragamit, sadit man yan, o darakula, darakupon yan. Pero, ang gusto ko ngaya sa kampanyang ini, mayo nin makukulugan, mayo ngaya nin magagadan. Iyan ang pagkakaiba ni President Bongbong Marcos, duman po mga tugang kay Digong. Si Digong, pagpapatayin nyo yan. Pagpapatayin nyo yung mga pusher. Iyan na. Kaya si Digong baga mga tugang, yaon dumaan, nakukulong sa Netherlands, ninuli po tayo itong kampanya niya kontra sa illegal na droga. Taan sabi ka na iba, mas maray ngaya si Digong si mga pusher ngaya nagpurundo kadtong panahon. May kampanya ngaya sa illegal na droga. Sungod yan, nagtaram na presidente, ang sabi kan presidente, katugon-tugoni sa mga miyembros kan pulis, sige, ipadagos nindo, pakusugon nindo ang kampanya kontra sa illegal na droga. Pati itong mga small time, mga street individual, itong mga yaon lang dyan sa gilid-gilid, mga tugang, darako po niyan. Kaya isi mga nagaantabay niya itong mga drogista, mga paratsungki, saradit man kamo, nagbabakal lang kamo kung manggura no yan binabakal nindo, dadakupon kamo. Pero ang assurance kan presidente, ang katugon-tugoni, dainindo pagkulugan and dainindo paggadanon. Sana mayo ngayong makukulugan, mayo ni na magagadan. So, continuous ang kampanya
laban po sa illegal drugs. Kaya kung makakadangog kita sa mga masurudod na mga aldaw, para ngayon saro, nasa si, dinakop, iyan ang sugo kang presidente ngunyan maski sadit, maski sinasabing small time, itong mga yaon sa gilid-gilid sana, darakupon, sugo yan kan presidente, tutubodon yan kan mga pulis. Kaya may madadangog kita na pinagbarita, ngaya sarong sachet, nadakop niya sa ginibong drug bypass operation, sarong sachet ngaya ang nakuha sa kantidad na 500 pesos, iyan na mga tugang, partiyan kan pagsunod na. Kung digdi po, ipapasunod kan mga pulis. Kan pidiya. So parti na yan kan na pagsunod, duman po sa party kan kasuguan ni President Bongbong Marcos. Kaya mga tugang, digdi mahihiling ta sa mga masurudod na mga aldaw, mga simana, mahihiling ta yan, mababasa ta sa mga blatter, madadangog ta sa mga bareta, na ngaya, kadakol nga nagkakadarakop. Tasugo po kay ni President Bongbong Marcos na darakopon maski si Saradit na mga pusher, mga user, mga involved sa illegal drugs, maski saro pa yan, darakopon yan. So, iyon na yan ang magiging resulta kayan, maski Saradit. Ako, tama lang ini. Sa pagtubod ko, mga tugang, tama lang ini yung kasuguan na ini kan na presidente. Bako itong mga darakula lang ang pagdarakupunta. Kundi pati itong mga Saradit darakupunta. Ang problema lang kani, tabaka digdi po ang pagpara tutukan lang kan na mga madarakop, itong mga Saradit na mga pusher, mga user. Baka ang problema kani for compliance na naman na busayi, ang sabi nga ni Presidente, darakopon nga maski Saradito, o kami nga nakadakop sarong sachet, nagkukumpli nga kami, baka compliance lang, yan ang problema kayan. Sana bako, sana bako, pati itong mga darakula, na mga tao, na mga involto sa illegal drugs, sa mga tugang kinakaipuan na dakopon ini. Sinahanap kan sa tuyang mga kababayan, mga tugang hinahanap kan sa tuyang mga kababayan na sa inangaya, maluyang ang kampanya sa droga, nagsugo na po ang presidente. Nagsugo na, nagabus, darakupon, maski Saradit, na mga pusher, Saradit na mga user, darakupon, pero ang sabi niya, dai pagkulugan asin dapat mayo nin magadan. Iyan na narog kay na kampanya, magayon yan. Pero pag naglaban ka, siyempre, mapipirita naman ng mga autoridad kayan. Pipirita naman. Pero dai ka mo gagadan noon. So, iyan na gusto ka na presidente. Bakong araw ka itong war on drug ni Digong na talagang ansabi, pagpapatayin nyo. Ang presidente, bako, hubuso nindo, kulungon yan, kasuhan, pero dai pagkulugan, asin na dai paggadanon. Bueno, ay mga tugang inaabot na naman kita nin oras nin na pamamaara, mga tugang inaabot na naman kita nin oras nin pamamaara, digdi po sa laog kan na programa na Radyo Banat, mga tugang. Siyempre, sa pangaran kan regular host kan na programa, si Kabinji Rivera, may lakaw lang pong importante si Kabinji, kaya kita nag-take over kan sa iyang programa. Sa pangaran kan sa tuyang kaibanan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis, kaibanan taman si Chief Engineer Ariel Camarote, asin man siyempre si Buyet Paderes, Bus Oka Isminda, mga tugang sa pangaran ni Binji Rivera. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa awit 37.9.
sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa. BBS